Matapos ma-reveal at ma-confirm ang itsura ng wanted poster ni Rox Dizebek, mas lalo lamang nabigyan ng atensyon at na-consider ang teorya na maaaring anak niya talaga si Buggy. Isang bagay na napakarami nagde-deny, napakarami nagtatawa dahil napakalabo daw nun. Pero tingnan nyo sila ngayon, isa-isa na silang nagsiswitch up at naniniwala na sila sa teoryang yun. And as you can see, meron na tayong previous video na na-release bago pa man lamang ma-release ang wanted poster ni Rox. Ang posters, identical. Parehong-pareho sila ng itsura. Maging ang kamay nila na nasa sides ng poster nila, parehong-pareho din ang positioning na hindi natin may kakaila na hindi ito coincidence. Some would say na ginawa lamang ito ni Buggy para i-imitate ang nakita niyang poster dati nitong si Sebek. Pero malabo yun. Ina-admire niya dito guys itong si Roger. At si Sebek ay ang isa sa mga naging mortal na kalaban ng kanyang sariling captain. Hindi niya ito gagawin. Not unless merong dumadaloy sa kanilang koneksyon kaya binigyan tayo ng ganitong klaseng hint ni Oda. Ngayon, ang kailangan na lang nating antayin ay kung ano talaga ang kulay ng ikalawang kulay ng buhok nitong si Sebek. Once that it is confirmed na kulay blue yun, there you go guys. I think alam nyo na kung anong ibig sabihin nun. Napakaraming beses na din na pinagsasama nitong si Oda, itong si Blackbeard at si Buggy sa napakaraming official arts, mga official chapter and volume cover. At hindi lang yan guys. Oo, napaka nakakatawa at nakaka-disappoint kung malalaman natin na anak nga ni Sebek itong si Buggy dahil hindi siya malakas. Isa siyang katatawanan. But that is only because alam at kilala natin si Buggy. Tulad nitong si Luffy, alam niya kung sino si Buggy, kung anong characteristics nito. Pero para sa ibang mga individuals na hindi naman talaga siya kilala, hindi siya ka-close at hindi familiar sa kung anong kanyang game, kinatatakutan nila si Buggy. Isipin nyo, hawak-hawak niya ngayon at kinokontrol niya ang dalawa sa pinaka-kinatatakutan na karakter sa verse na itong si Mihawk, ang strongest swordsman at si Crocodile. Nagawa niya itong posible sa pamamagitan ng pagbuo ng Cross Guild. Ang Cross Guild na ito ay ang naging dahilan kung bakit nagawa nilang baliktadin ang sistema. Ngayon, hindi lamang ang mga pirata ang mayroong bounty sa ulo. Nilagyan din nila ng presyo ang ulo ng mga marines. Sila mismo ang nag-initiate ng war on world government. Isang bagay na sinimulan mismo nitong si Rox Dizebek. Siya mismo ang umatake dito sa world government, pumatay siya ng isa sa mga admiral. At tulad ng crew nitong si Sebek na mga malalakas na eventually naging mga Yonko tulad ni Whitebeard, ni Kaido, ni Shiki at nitong si Linlin. May kukumpara natin ito sa ginagawa ngayon nitong si Buggy habang kinukuha niya sa loob ng Cross Guild si Crocodile at si Mihawk na on the other hand, mga warlords naman. Kung papansinin nyo din guys, ang Saber of Sebek, ang ship na sinasakyan at pinaglalayagan nila Blackbeard ay merong tatlong mga ulo. Now maraming magsasabi na tatlong ulo yon dahil may tatlong personality itong si Blackbeard na hindi natin gaanong tatalakayin dito pero tatalakayin natin sa susunod na video. But I think hindi yung tumutukoy kay Blackbeard, kung hindi ang pamilya na nabuo ni Sebek. Dahil hindi lamang sila ni Blackbeard ang natitira, meron pa itong isang kapatid. Pero tulad din nga ng sinabi ko sa inyo sa previous Buggy, Sebek and Blackbeard theory natin, hindi parehong mga magulang nila. Pareho lamang kanilang tatay. Na dahilan kung bakit ang kalahati ng mukha nitong si Sebek ay half nagre-resemble ng mukha nitong si Blackbeard at ang other half naman ay nagre-resemble ng mukha nitong si Buggy. Na meron lamang dalawang possibilities kung bakit hindi pa nare-reveal ngayon. Una, pinagtatakpan or hinahide pa ito ng narrator for some agenda na dahilan kung bakit hindi pa ito isinabay sa pag-reveal ng pagiging anak niya kay Blackbeard. Or hindi naman kaya there is another twist na mas malalim pa sa iniisip natin na hindi pa natin ma-imagine ngayon. Na dahilan kung bakit although it is not directly implied, unti-unti sa ating isinasampal ni Oda na talagang may connection sa gitna ni Buggy at ni Sebek. Ngayon kung totoo nga yun, it would only mean na sa dalawang anak na ito ni Sebek, itong si Blackbeard ang nag-inherit ng kanyang ambition at ng kanyang strength, habang ito namang si Buggy ang nag-inherit ng kanyang luck and charisma. Dahilan kung bakit nagawa nga niyang buuhin ang kanyang Cross Guild at nakakakuha siya ng malalaking tao tulad nila Mihawk at Crocodile. At naaalala nyo din ba ang conversation sa gitna ng batang Buggy at nitong si Whitebeard? Tinatawag siya palaging Jiro nitong si Whitebeard na nangangahulugan na second son. Back then hindi pa naman natin alam kung anong maaaring meaning nun dahil wala pa naman tayong kahit na anong hint, kahit na anong clues na magkokonekta sa atin kay Sebek at dito kay Buggy. But ngayon na meron na tayong idea,
This could also be a foreshadowing na ngayon lang natin marirealize. Ang isa pa sa pinakamalaking koneksyon, pinakamalaking pagkakapareho sa gitna ng tatlong to is that pare-pareho nilang gustong maging king of the world. Tulad nitong si Blackbeard, gustong-gusto niya yun. May kita nyo yun sa mga panels na daanan na natin. Itong si Buggy, although oo nakakatawa, at para bang idinadaan niya ito sa pabiro na paraan ng pagsasalita, nandun pa rin talagang will na gusto niya talagang ma-achieve at ma-conquer ang buong mundo. Tulad na lamang ng kanilang tatay na mismong sa harapan ni King Harald pa talaga in-state at sinabi na gusto niyang maging ang hari ng buong mundo. As for the crew naman, alam naman natin na ang crew ng Rocks Pirate ay nagko-contain ng napakaraming malalakas na mga crew members. Pero hindi nyo ba alam? Meron itong pagkakapareho sa crew na binuo naman ni Buggy. Tulad na lamang ni Linlin or ni Big Mom na pwede nating ikumpara kay Alvida. Ang Golden Lion na si Shiki ay pwede nating ikumpara sa Pet Lion na si Richie at ang King of the Beast naman na pwede nating ikumpara dito sa Beast Tamer na si Muji. Now you can see na medyo malayo sa parteng ito pero kahit papano may connection naman. And the very fact na kapag ang muka nitong si Sebek ay hinati natin at kinuha natin ang kaliwang parte ng muka niya na talagang nagre-resemble sa muka ni Buggy at ikinapi yun, ikinabit para bumuo ng isang buong muka. May kita nyo na talagang magkamukha sila nitong si Buggy. Ang pinagkaiba lang talaga yung ilong. Na tulad naman ng binanggit at inexplain na natin sa Rocks Family Theory, maaaring ang ilong na ito ay namana niya mula sa kanyang nanay. Another hint guys ng mangyayaring meeting sa gitna ng Cross Guild ng pinupuri ng mga crew nitong si Buggy ang kanilang captain. May kita nyo na sa kamay ng isa sa mga crew members, may nakasulat doon na tattoo na nakalagay ay ROX or Rocks. Na para bang hint talaga ito. Unti-unti talagang pinapakita ito ni Oda pero eventually ngayon lang natin na-realize dahil ngayon niya isinasampal niya na sa atin ang katotohanan. May mga magsasabi na naman dito na Rocks yun, hindi naman yun ROCKS na Rocks di Sebek. However, dito naman sa panel na ito may kita nyo na tinatawag din na ROX or Rocks nitong si Garp, si Rocks di Sebek. Kaya naman we cannot deny na kahit papano, isang hint talaga yun, isang clue yun na iniwan ni Oda para sa atin. So since nandito na rin tayo sa connection sa gitna ni Buggy at nitong si Sebek, isipin na din natin kung anong posible na devil fruit nitong si Sebek. Dalawa lang yan guys, either Ope-Ope no Mi o hindi naman kaya ay ang Bara-Bara no Mi. Pero since nag-focus na tayo sa Ope-Ope no Mi sa previous video, daanan natin ngayon ang Bara-Bara no Mi. As you know guys, Bara-Bara no Mi or Chop Chop Fruit, meron itong ability na hiwain ang katawan ng sariling user nito nang hindi namamatay. Basically, immune siya sa mga slashing effect, sa mga cutting effect na magagawa ng kanyang kalaban. Magagawa din niya lumutang as long as nakaapak ang kanyang paa sa lupa. However, it is an unawakened devil fruit pa na possibly kaya ganito to kahina dahil hindi pa nakikita ni Buggy kung anong tunay na potential nito na possibly nagawang i-awaken nitong si Rocks. Na dahilan kung bakit kahit na alam natin na ang kanyang atake ay hindi nakakapag-slash, hindi nakakaputol kung hindi sumisira, bumawasak ng mga target nito tulad ng inexplain ng narrator ay nagawa niya pa rin putulin ang napakalaking mountain sa underworld ng Elbaf. Ngayon maliban dito kay Buggy, may iba pang mga theories na nagsasabi na may iba pa daw kamukha itong si Rocks di Sebek at yun ay walang iba kung hindi si Eustace Kid. Tulad na lamang ng post nitong si Sebek nang bisitahin niya itong si King Harald. At alam naman natin na ang isa sa mga abilities na napupull off nitong si Kid gamit ang kanyang Devil Fruit na ang Punk Rotten ay talagang nagre-resemble ng mukha nitong si Rocks di Sebek. Ang konting squint ng eyes sa left part at ang peklat or ang scar na nasa left eye na yon at ang spiky hair mismo ng kanyang Punk Rotten ay talagang kamukhang-kamukha nitong si Sebek. Ngayon, posible ba na anak din ni Oda itong si Kid? Pwede, hindi imposible pero I don't support that theory at I think na mas malapit pa talaga na anak niya si Buggy kesa dito kay Kid. But what about you guys? What do you think of this theory? Naniniwala ba kayo na posibleng anak talaga ni Sebek si Buggy o hindi? Ilagay nyo lang sagot nyo sa comment section below para mapag-usapan pa natin. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na kayo sa ibang platforms na yon para palagi kayong updated kapag may bago tayong announcement tungkol sa mga series na tinatalakay natin sa channel. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid ng mga supporters na ito from the previous One Piece video. Maraming salamat. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.